Tandaan nyo, dumating si Isko sa Maynila. Top 3 ang Maynila. Maynila hindi lang Pilipinas. Sa highest crime rate sa Asia. Ngayon, dumating si Isko, umayos. Umalis si Isko, top 3 na naman tayo at number 1 tayo sa Southeast Asia highest crime rate. Ito, pakinggan nyo to. Detalyado, natuwa ko rito sa ano na to. On reducing crime through a combination of law enforcement reforms, surveillance technology, and community-based policing. During his term, Moreno strengthened the city's law enforcement by, number 1, providing better equipment to the Manila Police District, or the MPD, including new patrol cars, motorcycles, and surveillance drones. Kasi dati, parang kulang sa kaganitan yung mga pulis Kasi yung mga vigilante, may mga baril-baril na rin Kaya lahat yan, in-improve ni Isko Now, this initiative, coupled with increased presence of police in high-crime areas, drastically improved the city's response to criminal activity. The numbers reflect this success as well. In 2020, Manila saw a 45% decrease in crime rate. This is significant, a very significant achievement considering the challenges the city faced. According to the Philippine National 2020 pa lang yan, take note. Pagkaupo ni Isko ng 2019, 2020, 45% ang binaba ng crime rate sa Maynila. 40%. Huwag nyo sabihing may ginagawa na naman kayo, Mayora, na hindi nyo binibidyohan. Huwag nyo sabihing ganyan. Hindi nyo nabidyohan yung paghuli nyo sa kriminal? Bakit sa Southeast Asia, highest crime rate tayo ang number 1? Sasabihin nyo na naman, mayabang si Isko, binibidyoan niya lahat ng ginagawa niya. Eto! Alkalin mo lahat ng record ng pulisya kung sinungaling. Yung mga nagsasabi na top 1 tayo sa Southeast Asia na highest crime rate. Paano mo tatapatan ang ginawa ng isang Isko Moreno? 2019, July, umupo siya. 2020, first quarter. 45% ang binaba ng crime rate sa Maynila. Kasi masyado kayong focus sa senior citizen Yan yung inaasahan yung boto sa Maynila Senior citizen kasi yan ang pinakamatanda, yan ang sinusunod sa pamilya Yung crime rate na wala na. Hindi na natutukan. Ikaw, SB. Bakit wala kang masabi sa crime rate o sa nangyayari sa Maynila? Puro pagbibigay lang ba ang alam mo? Panunuhol sa tao? Yun lang ba? Gawin nyo to. Nakita nyo kung paano ikutan ni Isko ang problema ng Maynila mula pabahay hanggang senior citizen, PWD, single parent, estudyante, hanggang sa crime rate. Ibinaba niya. Ito lang yung antas na ibinaba ni Isko. Yung crime rate. Lahat mataas. Pero yung crime rate, binaba niya. Ganyang kagaling ang isang Isko Moreno na tinutukan lahat. Hindi katulad ng mga nagyayabang ngayon. Utang dito, utang dun. Bigyan ng mga senior, kawawa mga senior. Akong bahala sa mga senior. Idol Riders for Life, shoutout sa'yo Ikutan nyo yung problema ng Maynila. Hindi yung puro tayo forma. Isang taon, 45% ang binawas. Ito lang mataas sa rating mo, Mayora, yung crime rate. Yun pa yung iniiwasan tumaas. Yung porsyento ng kriminalidad, dun ka pa magaling. Anak ka ng teteng. Kung kailan nyo ang tao gustong iwasan to o ibaba ang porsyento ng kriminalidad sa Maynila, dun ka pa tumaas. Yun pa yung niyabang nyo. Tumaas! Mataas ang rating ni Mayor Hani Lacuna. Kala nyo walang rating na mataas si Mayor. Saan? Highest crime rate. Number 1 nga tayo. Yun pa yung niyabang ni Mal. Ang
Hi, Jasmine. Mega love shoutout sa inyo. Erin, yan. Jess De La Cruz, Ma'am Baby Yoshida. Diba? Tuloy natin. Police, the total crime volume in Manila dropped from 20,517 reported incidents in 2019. Take note, reported incidents. There's more. To just 11,231 in 2020. 9,000 crime rate ang ibinaba mula noong 2019 na meron tayong 20,000 case ng krimen sa Maynila. Naibaba niya sa loob ng isang taon o wala pa yatang isang taon. Ibinaba niya ng halos kalahati, 5% na lang, 50-50 na. Bakit kamo? May takot yung mga pulis o yung mga hepe ng pulisya kay Isko. Kung tutukusin kahit sino namang mayor kayang pababain yan Nga lang ang problema, walang kumakalampag sa mga presinto. Walang kumakalampag sa mga PCP. Walang kumakalampag sa mga outpost na mga pulis. Nung nakaupo si Isko, iniikutan yan, umaga, tanghali, gabi. Kinakalampag ang mga presinto. Hoy, magsitrabaho kayo. Sabi ko nga po sa inyo, ilang beses nyo nakitang lumabas ng gabi si Mayora. Bilangin nyo. Kasi kung may kumakalampag dyan, magtatrabaho yan. Hindi naman magkaiba ang pulis noong 2019 at pulis ngayon 2022 hanggang 2024. Yun pa rin naman. Diba? Yun pa rin. Sila pa rin. Kaya pa rin nilang gawin yung trabaho nila noong 2019. Ang kailangan lang may pumupukpok, may kumakalampag para magsikilos yung mga yan. Ay, syempre, pabor sa ibang kapulisan yan nung wala silang ginagawa. Petiks lang. Hindi ko naman sinasabing lahat. Hanggang ngayon, meron pa namang kumikilos. Paano yung mga utak biya? Kahit naman sa trabaho, meron mga taong petiks Ulitin ko, hindi ko sinasabing lahat. Pero hindi maiiwasan yan kahit sa trabaho. Mapa-sales ka, mapakahera ka, mapa-security guard, may tamad, may masipag. Unlike nung nandyan si Isko, kahit tamad ka, magsisipag ka. Nakita nyo naman, on the spot, magpaalis ng ng empleyado yan. Nung nahuling, nangungutong ang MTPB, ayan, umuwi ka na. Kuha na ng ID to. Relieve na to. Nakita nyo rin, mayroong isang presinto na pinuntahan yan. On the spot, pinarelieve yung hepe. On the spot, pinaalis yung hepe. Walang ginagawa. Ganyan yan, nakakalampag sila. Diba? Yan ang trabaho ng mayor. Tuloy natin. Marking one of the most substantial crime reductions in recent years. The deployment of 1,000 new CCTV cameras across the city further strengthened this effort. Isa yan sa nakatulong din. Nakaresolba ng mga problema. Halos 1,000 CCTV ang na-deploy dito. Tuloy natin, may re-reaction ako yan. Improving the ability of law enforcement to monitor and respond to crime in real time. Now, by the end of his term... Ang alam ko naman, hindi nawala yung CCTV na 1,000 na yan. Tutusin nga, dapat sa pag-upo ni Mayora, nadagdagan pa yung 1,000 na yan para mas madali tayo nakakahuli ng kriminalidad sa Maynila, di ba? Kita mo, pati yan, hindi na nila napansin. Meron ng 1,000 CCTV sa Kamaynilaan. Na kung tutusin, noong naupo ka, pwede mo pang gawin 2,000, dagdagan ng another 1,000 para mas madalis natin mahuli ang krimen. Tatrabahuhin na lang, hindi pa napansin. Kikilusan na lang, hindi pa ginawa. Diba? Bakit tagtag pa rin tayo sa kriminalidad o nangunguna pa rin tayo sa krimen? Meron na tayo 1,000 CCTV. At bakit hindi pa rin naaalarma hanggang ngayon? Proud pa rin ba na ito ang pinakamataas na rating na meron ka? Ha? Kung tutuusin 3 months ago na nung huling tinapik natin to na dapat naaalarma na sila. Tama ba ako? Kyoko Sodo, Cyrus Estrada, Lauro Mailas. 3
3 months ago na dapat naaalarma na sila, pero hindi pa rin nila kinikulusan, mataas pa rin ang krimen sa Maynila. Bakit ka mo? Ito nga lang yung may pinakamataas na rating na meron sila. Tapos pabababain pa ba nila? Ito lang ang may highest rating si Mayora. Yung highest crime rate sa Maynila. Eh bakit pa nila ibababa? Ito na lang, dito na lang sila mataas. Yan ang mentalidad ng magaling na mayor. 2021, Moreno's efforts had made Manila one of the safer cities in the country, especially compared to 2021. Safest city na siya. One of the safest city in the Philippines. 2020, 2020, 45% ang binaba ng krimen. 2021, isa na sa pinaka-safest city sa Pilipinas. Anak ka ng teteng. Crime rate pa lang, wala na silang nagawa. Pekwana. Wow, thank you po Ma'am Pekwana sa iyong 500 yen. Watching from Japan. Maraming salamat sa inyong supportable kay Yorme. Thank you po Ma'am Pekwana sa 500 yen. Thank you so much. Love you, mua jubju. Thank you po Diba? 2021, sa loob ng 2 taon, ang Maynila isa na sa pinaka-safe city sa Pilipinas. Hindi lang senior citizen ang inisikaso, hindi lang pabahay, pati ang kriminalidad na which is napaka-importante. Alam nyo ba, ang Maynila, o lalo na especially ang Tondo, takot na puntahan ng tao ang Tondo. Takot sila sa Tondo. Bakit ka mo? Dahil daming nananaksak dyan, daming nanguhold up dyan. Pero nung nakaupo si Isko, tinutukan ni Isko. Bakit hindi niya tututukan ng Tondo? Tiga dun siya. Tapos sasabihin na magulo pa rin ang Tondo. Sampal sa kanya yun. Ultimo Tondo tumino. Ultimo Tondo nabawasan ng kriminalidad. Nabawasan ng krimen. Dahil kung titignan mo sa Maynila, ang Tondo ang pinakakinatatakutan. Sa buong Pilipinas na, hindi lang pala sa Maynila. Ang Tondo ang pinakakinatatakutan. Pero binago ni Isko. Dito ako pinanganak, niyabang ko sarili ko, tiga Tondo ko, ito pang Tondo, hindi ko aayusin pagdating sa krimen. Ngayon ba, dinadayo pa ba tayo ng taga-ibang lugar? Binabati pa ba nila tayo? Hindi na. Nailang na naman sila. Lalo na magpapasko ngayon. Ang dami na namang gutom. Alam niyo naman, pag magpapasko, uso holdapan, uso snatchan. Nag-iipon na ng pang Noche Buena at Medianoche ang mga holdapper dyan. Di ba? Kahit saan lugar pagdating ng December o November, talagang pitpita ng mga holdapper at mga snatcher at yung mga budol Lalo ngayon. Lalong kinailangan. Ay, Aldo, shoutout sa'yo, Aldo, ayan.